ba kayo pagod? Hindi pa rin ba kayo pagod sa aras sisimba nyo? Wala naman nangyayari, sugarol ka rin. Simba ka ng simba. Sugarol ka rin eh. Di ba? Nangangaliwa ka rin. Nangangaliwa ka rin. Yung asawa ko, niluloko mo eh. Di ba uso ngayon yung kaliwaan? Hindi yung kaliwaan, bayad muna bago, hindi yun. Kaliwaan, kakaliwa si Mr. Kakaliwa rin si Mrs. Ganun yun eh. Di ba yun uso ngayon? Di ba ba kayo pagod sa kahihitip ng drugs? At sa kahihigop ng rugby? Di ba kayo pagod, mga kapatid? Isa lang ang pupuntahan natin. Mabutit masama, mamamatay. Pero bago tayo mamatay, it is better and it is wise to prepare for our future. Where are we going into eternity? Tayo ba? Mananatili ba tayo sa lupa? Hindi ka naman tutubuan ng akasya sa likod. Pag nakasitenta ka ngayon, swerte ka na, di ba kapatid, no? Pagka nakasitenta ka, swerte ka. Eh ngayon ay 30 lang naninigas na eh. Kaya ako nananawagan sa mga kababayan Pilipino, hindi pa po huli. Baguhin na natin yung ating pananaw sa buhay. Hindi ho tayo mamananatili sa mundo. Hindi ho tayo laging habang panahon dito. Bayaan mo na lang sila yung gustong-gusto rito. Aalis tayo rito, and before we leave, we have to prepare for our destiny in eternity. Meron po tayong dalawang hinaharap. Parusa ng Diyos o biyaya at kaligtasan mula sa Diyos pagkatapos ng huhukom. Inevitable po yan, mga kapatid. Di maiwasan yan. Maniwala ka't hindi, may Diyos. Sino sa inyo na dolar? Kino kaya tataas? Sana magbira na para tumaas ang dolar. Gusto ko lang ipalit yung dolar ko, sabi naman ng iba. Di ba, no, mga kapatid? Di pa ba kayo pagod sa balita? Bombahan dito, bombahan doon. Taas ng presyo, baba, taas ulit, taas na ulit. Di pa ba kayo pagod? Di pa rin ba kayo pagod sa aras sisimba nyo? Wala naman nangyayari, sugarol ka rin. Simba ka ng simba. Sugarol ka rin eh. Di ba? Nangangaliwa ka rin. Nangangaliwa ka rin. Yung asawa ko, niluloko mo eh. Di ba uso ngayon yung kaliwaan? Hindi yung kaliwaan, bayad muna bago, hindi yun. Kaliwa, kakaliwa si Mr. Kakaliwa rin si Mrs. Ganun yun eh. Di ba yun uso ngayon? Di ba ba kayo pagod sa kahihitip ng drugs? At sa kahihigop ng rugby? Di ba kayo pagod, mga kapatid? Isa lang ang pupuntahan natin. Mabutit masama, mamamatay. Pero bago tayo mamatay, it is better and it is wise to prepare for our future. Where are we going into eternity? Tayo ba? Mananatili ba tayo sa lupa? Hindi ka naman tutubuan ng akasya sa likod. Pag nakasitenta ka ngayon, swerte ka na, di ba kapatid, no? Pagka nakasitenta ka, swerte ka. Eh ngayon ay 30 lang ay naninigas na eh. Alam niyo ba't naninigas? Kakakain ng baboy. Oh, di ba? Kakakain ng mga mantika, puro mga pilito. Kaya ngayon, 40 anyos, 50, patay na. O ano hinahanda mo? Hindi ka pa ba pagod, kapatid? Hindi ka pa rin mapagod makinig ng misa, wala kang natutunan. Kaya sabi ng Panginoon, nakikipag-usap siya sa puso natin eh. Ali kayo, kayong napapagal at nabibigat ang lubha. Kayo'y aking papagpapahingahinan, sabi, umari ka na ako. Kamong tanan ngang nabudlay, ug nabugatan, ug papahulayon ko kamo. Come unto me, all that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Sabi ng Kristo, hali kayo, kayong napapagal at nabibigat ang lubha. Di pa ba kayo pagod, mga kapatid? Mga kaibigan, mga kababayan? Yung routine ng ating buhay, araw-araw mababasa mo sa dyaryo, tatayan, hold up, ang kidnapan, bombahan, sumabog si ganito, sumabog si ganito, sumabog ang ganon. Are we not worried about our situation? We are fragile. The flesh is weak. The flesh is fragile. Hindi tayo pwedeng magmalaki, mga kapatid. Kaya, baka naman kaya ayaw nating magbalik loob sa Diyos. Baka gusto natin sugal, bisyo. Ang gusto natin ay madyong, sabong, drugs. Baka naman kaya ganon, mga kapatid, dahil sa isang dahilan. Ito yun, sa Hebreo
Res, ganito ating mababasa mga kapatid. Versikulo 13. Ngunit kayo'y magpangaralan sa isa't isa araw-araw, samantalang sinasabi, ngayon, baka papagmatigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. Ayan, baka kayo'y magsitigas sa daya ng kasalanan. Ang sabi, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice, hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado. Alam niyo yung sin, nakakapagpatigas ng puso yan nakakakumbinsi yun sa tao na pabayaan ng Diyos hindi ba pagka may babae ka, hindi mo naman pinapansin na yung magandang ugali o asal naiisip mo lagi, sayang naman kung iwalay ako, ang ganda-ganda nitong number 2 ko. At saka masarap yung barkada, inuman, araw-gabi, inom ng inom. Umaga pa lang, umiinom na. Inom, ihi, daldal, ihi, inom, ihi. Mami ang kote, pag wala nang mapag-usapan, sila na nagtuksuang patayan. Kaya ting magpipista sa tundo, may patay Magpakita kayo sa akin ng piyesta sa tundo, walang patay. May inuman O hindi ba kayo pagod mga kapatid? Baka tayo pinagmamatigas na ng daya ng kasalanan. The engaño de pecado, ang sabi sa Kastila. The deceitfulness of sin, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Aron wala kaninyo'y magmagahi tungod sa pagkamalimbongon sa sala. Kita nyo? Nagpapatigas ng puso yung kasalanan mga kapatid Kaya ako nananawagan sa mga kababaeng Pilipino, hindi pa po huli. Baguhin na natin yung ating pananaw sa buhay. Hindi tayo mamananatili sa mundo. Hindi tayo laging habang panahon dito. Bayaan mo na lang sila yung gustong-gusto rito. Aalis tayo rito, and before we leave, we have to prepare for our destiny in eternity. Meron po tayong dalawang hinaharap. Parusa ng Diyos o biyaya at kaligtasan mula sa Diyos pagkatapos ng paghuhukom. Inevitable po yan mga kapatid, di maiwasan yan. Maniwala ka hindi may Diyos. Sino sa inyo hindi naniniwala sa Diyos? Sige, tindig ka ngayon, diskusyon tayo, patutunayan ko sa iyo may Diyos, kapatid. Yung iba hindi naniniwala sa Diyos, meron. Sasabihin mong walang Diyos, kanino galing lahat itong bagay na ito? Ano ito, aksidente? Aksidente ba yun ang hihingahin mo'y oxygen? Ang i-give off mo'y carbon dioxide? Ang kailangan naman ng halaman ay carbon dioxide, lalabas naman ay oxygen? Aksidente ba yun? Hindi aksidente yun. That is a planned relationship, symbiotic relationship between man and his environment. And there must be a very wise engineer, life maker, and life giver na nagtangka ng lahat ng bagay na ito. Nagplano nito. Hindi totoong aksidente paglitaw ng tao pati mundo. Ito raw mundo pati universe dahil sa Big Bang. Anong Big Bang? Malaking katangahan niyang Big Bang na ito. Big Bang. Para bang ang mundo nayari sa aksidente? Paano magiging meron ba naman aksidenteng bilog? Kaya hindi ba sana kung yung mundo bilog, yung Jupiter may oblong, o yun naman isa flat, yung isa naman patulis, yung isa trapeze, o yung isa rectangle, maaari pa sabihin mo aksidente. Bakit lahat ng planeta ay bilog? O alam mo ba ang kahulugan ba't bilog? Kasi may gravitational pull sa center ng bawat planeta. Kaya kung yan lapad, hindi magkapantay-pantay ang gravitational pull para maging pantay-pantay. Kailangan bilog. Kita mo na. O naiisip mo ba yun? Nasa Biblia, ask yun.